So, eragtag po mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy dito po sa atin pong pinag-aaralan sa book po ng 2 Samuel. Sa chapter 18, no? Pagpapatuloy po natin yung chapter 18. At patuloy po nating tinitignan, 'di ba, yung kwento po nitong si Absalom, si David, 'di ba? At saka yung si Joab, kung ano pong mangyayari sa kanila. At amaze lang, 'di ba, yung mga as we go back sa ating pong pinag-aralan last week, 'di ba, na noong ipinagbilin po ni David, 'di ba, yung kanya pong anak, 'di ba, na si Absalom, ay makikita po natin sa binabanggit po niya, 'di ba, sa English kasi sinasabi niya na yung anak ko, 'di ba, wag niyong sasaktan yung bata, 'di ba, na si Absalom. Sa paningin po nitong si David, kabataan pa siya, 'di ba? Bata pa siya. May mga ganyan kasi minsan, 'di ba, na na-tolerate dahil bata pa siya or hindi pa niya alam, 'di ba, yung kanyang ginagawa. Pero makita po natin na kung itong si Absalom, 'di ba, ay nasa maayos, 'di ba, na pag-iisip sana, or meron po sana siyang pagmamahal talaga, 'di ba, sa kanya pong ama, hindi po niya 'yun gagawin, 'di ba? Aantayin po niya, 'di ba, kung ano talaga yung para sa kanya, Pero nakita po natin na meron kasing mga hidden, 'di ba, na mga hatred, na kinikim-kim po niya against his father, at nakakuha po siya, 'di ba, ng kanya pong mga kasama na meron ding the same battle sa kaloob-looban po nila regarding doon po sa hatred na meron po sila against dito po kay David. At nakita rin po natin yung kamay po ng Diyos, 'di ba, kung papaano po talaga niya binigyan ng tagumpay itong si David at ng kanya pong mga kasama, kasi konti lang po yung bilang nila compared po sa mga tauhan nitong si Absalom na umagaw po sa trono. Pero nagkaroon po ng tagumpay yung grupo po ni David. At makikita po natin dito sa 18 verse 7 na sinasabi po dito, natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at 20,000 kawalang napatay ng araw na iyon. 20,000 yung namatay. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran ng araw na yon. Ito po yung nakaka-amaze. Mas marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. So the Lord is doing, 'di ba, yung pagkapanalo po nila David ay nasa nasa hand, 'di ba, ng Panginoon, katulad ng sa time po ni Joshua, 'di ba, na mas marami pa yung namatay sa hailstorm kaysa doon sa pakikipaglaban po nila sa tabak, So maraming strategically maganda po yung location na napili po nila sa labanan, 'di ba, kagubatan po 'yun. So maraming mga instances na po pwedeng mangyari, pag binanggit na kagubatan, marami diyan po pwedeng mangyari,
may mga hayop dyan na maaring ma-encounter po nila, yung mga poisonous, di ba, na mga snake, may mga, ano dyan, may mga, yung bangin, di ba, maraming mga circumstances ang pwedeng ma-encounter, di ba, sa kagubatan. At alam po natin na ang destruction po nitong si Absalom ay nasa pahintulot, di ba, ng Lord, ano, dahil po sa kanya pong mga dahil sa kanyang pride. At sabi po dito, i-review lang po natin ulit sa verse 10. Nakita po natin na meron po isang unnamed na tao po dito, unnamed na soul, unnamed na kawal, itong si David na nanangan doon po sa salita, di ba, ng kanya pong king. Kahit binanggit po nitong si Joab, di ba, na kung pinatay mo sana siya, di ba, bibigyan kita ng nakatanggap ka sana sa akin ng 10 pirasong pilak, sabi dito, at isang sinturon. So probably it is a military honor, di ba, yung ibibigay po nitong si Joab. Pero nakaka-amaze lang na itong tao po na ito ay mas pinili po niya, di ba, na manangan doon po sa salita ng kanyang king, di ba, na pinaglilingkuran. And it's the same temptation yung madalas na nai-encounter ng mga mananampalataya, even sa mga kapanahunan po na ito, yung love of money, di ba, yung position, yung opportunity, di ba, at marami po ang nag-fail, di ba, in that area. Hindi katulad ng mga 10, di ba, na mga kawal, ano, na talagang sumama dito po kay Joab na maging dahilan, di ba, ng talagang kamatayan nitong si Absalom. So marami tayong po pwedeng makita doon, ano, na napakaganda pong mga lessons, at kung iisa-isahin po natin, di ba, ay talagang makikita po natin kung paano po tayo higit, di ba, na pinapagpala, di ba, sa atin pong mga pag-aaral, ano, sa salita po ng Panginoon, no? At maraming pwede tayong ma-include doon, pero since napag-aralan na po natin yung mga bagay po na yon, let's proceed, ano, sa dito po sa verse 19, no? Hindi ako nakapagtanong, ano, kung saan po tayo nag-end the last time, so I presume na dito po sa verse 19, no? Sabi dito, sinabi ni Ahimahas na anak ni Sadok, hayaan ninyo akong tumakbo upang maibalita ko agad sa hari na siya'y nailigtas na ni Yahweh sa kanyang mga kaaway, no? So namatay itong si Absalom, at kailangan itong ipaalam, kailangan itong i-report, di ba, kay King David. So itong si Ahimahas, pinangalanan po siya sa atin, at anak po siya, di ba, ni Sadok, ay nagbobolontaryo, di ba, na maging messenger. Sabi niya, hayaan po ninyo ako, sabi niya dito kay Joab, na siya yung magbalita sa hari, di ba, ng report na ito, ng news na ito, at ibibigay, di ba, sa hari na si King David yung report na wala na siyang dapat problemahin, di ba? Wala na siyang dapat isipin, sapagkat according to this, di ba, na binabanggit po nitong si Ahimahas na nailigtas na siya ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. So he is volunteering, 'di ba? Hayaan mo, sabi niya, hayaan ninyong ako ang tumakbo. Hayaan ninyo ako yung maging messenger ninyo, 'di ba? Upang ibalita ko sa hari yung nangyari, 'di ba? Yung nangyari na itong si Absalom, 'di ba, ay namatay na. Itong si Absalom ay namatay na, no?
sabi dito, ngunit sinabi ni Joab, huwag mong gagawin iyan sa araw na ito. Huwag mo munang gagawin yan sa araw na ito, no? So hindi siya binabawalan, 'di ba, na maging messenger. It is really an opportunity or an honor to become a messenger, 'di ba, of good news. Good news supposed to be ito, 'di ba? Para kay David na wala na siyang dapat problemahin kasi nanalo na sila, 'di ba, sa labanan. Actually gusto nga niyang sumama, 'di ba, sa labanan, pero sabi ng kanyang mga kasamahan ay wag na, mas prefer nila, 'di ba, na wag na siyang sumama, no? Yung pagsama po niya ay makita po natin na it is necessary, supposed to be, pero dahil anak po nitong si David yung makakaharap po niya, so hindi po ito mabuti, 'di ba? Hindi ito mabuti para sa isang ama na kalabanin niya, 'di ba, yung kanya pong anak. Napakahirap na sitwasyon ito at maaring nakita po ito ng kanyang mga kasamahan kung kaya't hindi po siya pinasama sa labanan. So itong Ahimahas, si Ahimahas ay excited, 'di ba, sa nangyari, namatay na itong si Joab, namatay na itong si Absalom, pinatay nitong si Joab, no? At sabi dito, at inutusan niya ang isang alipin, at inutusan niya ang isang aliping kusita para ibalita kay David ang nangyari. Nagbigay galang, sabi dito, muna ito kay Joab bago patakbong umalis. So, merong makikita po natin, itong si Joab ay, alam po natin na matalino itong tao, 'di ba? Alam natin na meron siyang nakikita, 'di ba, sa sitwasyon po na ito, na kung titignan po natin, bakit ganon, 'di ba? Nagbo-voluntaryo nga itong si Ahimahas, 'di ba, na siya na yung maging messenger, siya na yung magbalita. Pero sabi nitong si Joab, hindi, sabi niya, hindi muna ngayon, 'di ba? Huwag mong gagawin iyan. Ipagpaliban mo na sa ibang araw sapagkat namatay ang anak ng hari. Ipagpaliban mo na, 'di ba? So there is something in this area kung bakit ayaw ni Joab, 'di ba, na itong si Ahimahas ay siya mismo yung magbabalita, 'di ba, dito po kay David tungkol sa pagkamatay nitong si Absalom. So probably na remember niya, 'di ba, yung mga instances na kapag may mga hindi magandang balita, 'di ba, dito po kay David, yung mismong nagbabalita yung nagsasuffer, 'di ba, yung mismong nagbabalita yung napaparusahan, 'di ba? May mga ganong instances, 'di ba, na encounter po natin sa ating pong pag-aaral, tungkol po sa mga decision nitong si David. So maaring serve lang nitong si Joab, 'di ba, yung buhay po nitong si Ahimahas. Kasi yung kamatayan po ni Absalom, is it a good news or a bad news? 'Di ba, dito po kay David. It is a good news or it is a bad news, no? Bilang isang ama, makikita po natin as we go on kung ano ba talaga yung stand nitong si David regarding sa pagkamatay, 'di ba, ng kanyang anak. So instead na itong si Ahimahas, 'di ba, yung maging messenger, ay may inutusan na iba itong si Joab, at hindi po napangalanan, pero isa po itong, sabi dito, isang aliping kusita, 'di ba?
yung inutusan nitong si Joab na magbalita ano kay David. At sabi dito na nagbigay galang yung kusita bago nagbigay galang kay Joab bago siya patakbong umalis. Diba? Patakbong umalis, messenger. Talagang alam mo yun, yung hindi sinabi dito na naglakad na siya, 'di ba? Umalis na siya, naglakad na, nagsimula nang maglakad, 'di ba, sa kanyang journey. Pero patakbo messenger ito 'di ba? Mga messenger during those times ay talagang tumatakbo talaga sila. 'Di ba? Tumatakbo sila, immediate yung talagang pipiliin talaga ng pipiliin ng kahit na sino man, 'di ba, na magaling na pinuno, yung una sa lahat mapagkakatiwalaan na messenger na magre-relay doon sa message. Pangalawa, hindi mabagal na messenger, 'di ba? Paano nilang kung pipili ka ng isang mabagal na messenger, 'di ba? Yung ligaw-ligaw na messenger, hindi ka agad makakarating, 'di ba, yung message, 'di ba, sa papupuntahan niya or sa hari, 'di ba, na pagre-reportan niya. So itong si yung aliping kusita ay sabi dito patakbong umalis matapos po na magbigay, 'di ba, ng galang dito po kay Joab. 22, sabi dito, nagsumamo kay Joab si Ahimahas, no? Nagsumamo itong si Ahimahas kay Joab. Sabi niya, ano man po ang mangyari, pahintulutan ninyo akong sundan ko ang kusita. Diba? Excited lang talaga itong si Ahimahas. Diba? Gusto niya siya po yung magbigay ng message. Diba, dito po kay David. Kahit na may sino po itong K61? Pwede pong pakimute. Yan. Kahit inutusan na nitong si Joab itong aliping kusita, hindi tumigil itong si Ahimahas. Talagang bineg niya itong si nagsumamo, sabi dito kay Joab itong si Ahimahas. Gusto niya, 'di ba, na i-relay yung message, 'di ba, dito po kay Haring David. Sabi ni Joab, bakit anak ko? 'Di ba? Bakit anak ko? So may concern talaga itong si Joab dito po kay Ahimahas, Sabi niya, bakit anak ko? Sabi niya, tanong ni Joab, wala kang mapapala sa pagbabalita mo. No, wala kang mapapala. Hindi ka mare-rewardan, 'di ba? Sa ibabalita mo kay Haring David, no? Hindi ka mare-rewardan nito. 'Di ba? Wag na, 'di ba? Meron na tayong ipinadala, 'di ba, na isang alipin na kusita. Hayaan mo na 'yon, 'di ba? Hayaan mo na 'yon. Wag na ikaw kasi wala ka namang mapapala . Nakita ito ni Joab, 'di ba? Na-assess ito ni Joab, 'di ba, na ano naman ang pwedeng i-reward, 'di ba, sa isang messenger na bad news yung dala at good news at the same time, 'di ba? Dahil nanalo nga sila sa labanan, 'di ba? Nanalo sila sa labanan, magkakaroon na sila ng kapanatagan, pero pinagbilin kasi ni Haring David na huwag sasaktan si Absalom, tapos ibabalita mo na okay, nanalo na tayo, wala na tayong problema, pero patay si Absalom, 'di ba? What do you get, 'di ba, from King David bilang isang messenger kapag ganito po yung message? So nakita po natin, mga kapatid, na medyo complicated, 'di ba, yung mga role ng mga messenger. Complicated kasi it may cost their it may cost their life din, na kapag hindi nila na deliver ng tama, 'di ba, yung message, mananagot po sila, 'di ba? Mananagot po sila doon sa nag-send, 'di ba, sa kanila. At doon po sa recipient ng message, kapag hindi po niya nagustuhan yung mensahe, pwede rin po silang
mapahamak doon. Pwedeng i-order ni King David na, anong sinabi mo? Namatay si Absalom? Patayin yung taong ito. Di ba na nagbalita ng kamatayan ng aking anak? Pwedeng ganun din, di ba yung gawin ng hari? Kasi hindi rin, at the same time, hindi magandang balita ito. Di ba para kay David. At nakita po natin yung concern niya na wala ka namang mapapala eh. Why do you need to bother yourself, 'di ba, para sa trabaho na ito, 'di ba? Yun po yung binabanggit nitong si Joab kay Ahimahas. 23. Kahit po anong mangyari, sabi niya, kahit po anong mangyari, kahit na anong mangyari, excited talaga siya, no? Basta't pahintulutan ninyo ako, wika niya. Pahintulutan ninyo ako. Pahintulutan ninyo akong pumunta. Di ba? Pahintulutan ninyo akong magbalita. Kahit na sined na ninyo yung kusita, di ba? Hayaan ninyo akong pumunta rin upang ako po ay makapagbalita rin dito kay Haring David, wika niya, no? So sa kanyang pagsusumamo, 'di ba? Sa kanyang pakikipag-usap, 'di ba, dito kay Joab. Ang sabi ni Joab, 'di ba? Sige, tumakbo ka, 'di ba? Sige, tumakbo ka, mapilit ka eh, 'di ba? Sige, tumakbo ka, wika ni Joab, no? So may mga warnings na siya, may mga ipinaliwanag na wala ka namang mapapala in this area, wag ka nang magpagod, meron na tayong napiling iba. Pero there is something in this issue na gusto ni Ahimahas, present siya, 'di ba, sa pagdi-deliver or pagbibigay, 'di ba, ng report dito po kay David. Kaya pinahintulutan rin siya, 'di ba, nitong si Joab. At sabi dito, tumakbo nga si Ahimahas at dumaan sa libis ng Jordan at naunahan pa niya ang aliping Kusita. Tumakbo. Mabilis siyang tumakbo, talagang by purpose. Hindi siya hindi na niya tinahak yung daanan, 'di ba, na dapat daanan. Talagang naghanap siya ng paraan, 'di ba, kung papaano niya mauunahan, 'di ba, kung papaano niya papaano niya mauunahan, 'di ba, itong aliping Kusita, no? Tumakbo siya, no? Magaling po siya, no, sa pagtakbo, no? Kita po natin na in-acknowledge po, 'di ba, yung kabili. May mga ganun na sa scripture na talagang yung mga positive, 'di ba, na yung positive points, 'di ba, ay madalas binabanggit po sa atin for the purpose, 'di ba, na makita po natin kung ano po yung nais ng Diyos, 'di ba, na makita po natin. So naunahan pa niya yung aliping Kusita, 'di ba, dahil doon po sa kanyang pagmamabilis. By intention, talagang gusto niyang unahan ito. Gusto niya, siya po yung unang makapagbalita, 'di ba, dito po kay David. 24, sabi dito, nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lunsod. So, as a king, or kahit naman as a member lang, 'di ba, ng grupo po ni David, you are really looking, 'di ba, kung may mga messenger ng papalapit, 'di ba, kung ano na yung report tungkol po sa labanan, no? Mahirap sa kapanahunan na yun, no? Hindi katulad sa kapanahunan natin ngayon na talagang may telepono, 'di ba, may mga camera sa taas na nagsusupervise, 'di ba? Hindi na kailangan yung takbo-takbo, 'di ba? Magme-message ka lang, tatawag ka lang, 'di ba? May mga naka-monitor na sa area, 'di ba, ng labanan, naka-video, 'di ba? May mga ganon. Sa kapanahonan na 'yon, hindi ganon, no? So kailangan ng mga messenger at inaantay nga kung ano yung kahihinatnan, 'di ba,
digmaan, no? Naantay nitong si David. Sabi dito, umakyat naman sa tore ng pader ang isang bantay. No? So, ano na yun? Normal na yun, di ba, na kailangan umakyat sa tore. Bakit? Kasi, pag nasa mataas ka, makikita mo yung lahat eh. Di ba? Makikita mo yung lahat ng mga paparating. No? Makikita mo yung lahat ng paparating. At sabi dito, pag tanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. No? So, nakita niya, no, yung lalaki na ito na tumatakbong palapit. Sumigaw siya sa hari at sinabi ang kanyang nakita. Sabi ng hari, kung nag-iisa siya, tiyak na magandang balita ang dala niya. Kung nag-iisa siya, sabi ng hari, tiyak na magandang balita ang dala niya. Kasi kung marami, di ba, yung darating, di ba, maaring mga kalaban ito, di ba, na kailangang maghanda, lalong-lalo na, di ba, na alam natin na maraming kasama itong si Absalom, no? Eh, kung marami po sila, ibig sabihin nun na natalo yung mga tauhan, di ba, ni David, natalo sina Joab at papalapit na yung grupo na ito, di ba, na hulihin, di ba, or patayin itong si David. Pero kung nag-iisa, di ba, sabi hindi ito threat, maaring may ibabalita siya, di ba, na maganda, maaring sinend siya nitong si Joab, di ba, upang ibigay sa atin, di ba, yung report. Sabi niya, magandang balita ang dala niya. 26, samantala, ang bantay sa tore ay may nakita pang isang lalaking tumatakbong papalapit din. Diba? Kaya tinawag niya ang bantay pinto at sinabi, tignan mo, may isa pang tumatakbo sa hulihan. So mabilis lang talagang tumakbo itong si Ahimahas. Kapatid, di ba, kapag talagang eager ka, kapag talagang gusto mo, di ba, may gagawin mo talaga yung lahat para manguna ka. Lalong-lalo na kung meron kang katunggali. 'Di ba, doon sa mission. Itong kusita, siya talaga yung inassign, 'di ba, na messenger, nagpumilit itong si Ahimahas for whatever reason, 'di ba, na meron siya, inunahan niya, umanap siya ng paraan kung paano siya makakalamang, 'di ba, doon po sa kusita, no, na sinend nitong si Joab. Tignan mo, may isa pang tumatakbo sa ulihan. Sinabi ng hari, magandang balita rin ang dala niyan. Di ba? Magandang balita. Secured lang talaga itong si David. Kasi strategically, di ba, magaling siya sa magaling siya sa labanan eh. Di ba? Yung mga previous na pinag-aralan po natin, maganda po yung mga division na kanya pong ginawa. Di ba, sa mga tauhan niya, kahit konti lang sila, pero may kaayusan. Di ba, yung kanila pong grupo, no? Sa tingin ko, 27, sa tingin ko si Ahimahas na anak ni Sadok ang nauunang dumating, sabi ng bantay. Sa tingin ko, sabi niya, no? Sa tingin ko, itong si Ahimahas na anak ni Sadok, laging kinokonek, no? Itong si Sadok, no? So, supposed to be, pag naririnig natin yung pangalan na Sadok, maintindihan natin na itong tao na ito is supposed to be, it is God's given messenger. Kasi nga, 'di ba, nasa nasa priestly line, makikita po natin na supposed to be ay wala silang ibang ibabalita maliban doon po sa naisin, 'di ba, ng Lord, no? At na-identify nga itong si Ahimahas, sabi dito, ng bantay na siya yung unang dumarating. Mabuting tao yan at magandang balita ang dala niya, sabi ng hari. Mabuting tao yan. Diba? May mga assignment kasi, diba, yung mga tao na ito, no? At inappoints po sila ng hari, diba, nakita po natin, diba, na pagdating po sa acknowledgement, in-acknowledge po sila, di ba, ni King David. At sabi niya, mabuting tao yan, di ba? At magandang balita ang dala niya, sabi ng hari. 28,
Nauna ngang dumating si Ahimahas. Yumukod siya sa harapan ng hari at sinabi, "Purihin si Yahweh na inyong Diyos. Purihin si Yahweh na inyong Diyos, na siyang dumaig sa mga taong naghimagsik laban sa mahal na hari." So from this statement nitong si Ahimahas, alam mo na kaagad kung sino yung nanalo. 'Di ba? Alam mo na kaagad kung sino yung nanalo sa labanan. It is a good report. It is really a good report. Kasi sabi niya, purihin si Yahweh, 'di ba, na inyong Diyos. Sabi niya, Haring David, siya yung dumaig sa mga taong naghimagsik laban sa mahal na hari. So secured na yung kingdom. Secured na itong si King David, may security na doon po sa kanyang kingdom kasi inagaw nga ito, 'di ba, ni Absalom, at sa ngayon ay may tagumpay po sa kanila pong pakikipaglaban. Ito yung gustong i-report ni Ahimahas So it is a good report. Lamang yung response po ni David, makikita natin na agad sinabi niya, 'di ba, na kumusta ang anak kong si Absalom? Kumusta ang anak kong si Absalom? David, labanan 'yon, 'di ba? Labanan 'yon, no? Ligtas ba siya? Sabi niya. Tanong ng hari. Alam mo tong si David, 'di ba? Ang gusto niyang ang gusto niyang mangyari sa labanan ay mananalo itong sina Joab. 20,000 nga, 'di ba, yung namatay sa labanan na iyon. Pero sa part po nitong si David as a parent, 'di ba, as a dad, pinagbilinan naman, 'di ba, di sana maganda yung balita, 'di ba, tungkol kay Absalom, no? Pinagbilinan yung mga leaders, 'di ba, pinagbilinan yung with the hearing, 'di ba, ng lahat na huwag sasaktan, 'di ba, itong si Absalom, no? So maintindihan natin as a parent, 'di ba, yung concern po nitong si David, no? Meron lang talagang, there is something really in Absalom's character na gusto rin ni David. 'Di ba? Gusto rin ni David kasi nga nakikita po natin na kung nagoyo nga, 'di ba, ni Absalom yung maraming mga Israelita, no? May talaga siya, may charisma talaga siya, no? Maaring, 'di ba, minsan ganun yung mga gustong-gusto nating mga tao, yung magaling makisama, 'di ba, yung hindi ka papahiyahin, yung hindi ka pagsasalitaan, hindi ka i-rebuke, 'di ba, yung lagi ka lang ipapamper, lagi ka lang ito-tolerate, 'di ba? Minsan ganun po yung mga gusto nating mga tao, 'di ba, na makasama, at never nating magustuhan yung mga taong nagsasabi sa atin ng hindi maganda, 'di ba? Nagko-correct sa atin, nagre-rebuke sa atin. Madalas hindi natin 'yun mga pinipili. Itong si Absalom, alam niya kung paano niya kukuhanin, 'di ba, yung hearts ng mga Israelita. At maging itong si David, hindi siya nagbigay ng punishment dito kay Absalom nung pinatay niya, 'di ba, yung kanyang kapatid, no? Sabi niya, kumusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari, no? So sabi dito, kamahalan, isinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab. Isinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab. Ngayon, ang titignan natin, mga kapatid, yung report ng dalawang messenger na ito. May isang nagboluntaryo at may isang talagang inappoint or inutusan, di ba, ni Joab. Dito magiging magkaiba, di ba, yung kanilang report. Itong si Ahimahas, mabilis siya He's willing to do everything, di ba, para ma-relay yung message. He's willing na
gawin yung lahat ng kanyang makakaya para maungusan niya, 'di ba? Or manguna siya kaysa doon sa kanyang sabihin natin ka-rival niya, 'di ba? Gagawin niya yung lahat. It is a good it is a picture ng mga mananampalataya na talagang they are willing to take all the risk, 'di ba? Of being a mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon, no? Mga messenger, 'di ba, ng Lord, mga ambassador, 'di ba, ng Panginoon. Willing silang mag-sacrifice, willing silang maglingkod, 'di ba? Gagawin nila yung lahat. It is their joy, 'di ba, na gawin yung mga bagay na ito kahit sinasabi na wala silang magiging reward, 'di ba? Willing sila sa makikita mo yung willingness nila. Lamang magiging magkaiba, 'di ba, yung magiging approach nila on how they will deliver, 'di ba, yung message. 'Di ba? How will deliver, how will they live their life, 'di ba? Kung sa Kristiyano, no? Maraming mga nagsasabing mga mananampalataya sa kapanahon na ito. Pero nagkakaiba-iba on how they live their life, no? How they live their life. Sabi ni Ahimahas, hindi siya handa sa tanong na ito ni David, no? Ang tingin niya, matutuwa po itong si David kasi wala na silang magiging kaaway, 'di ba? Okay na, magiging panatag na. Pero iba yung concern ni David eh. Ang concern ni David is Absalom, no? Absalom. At sabi niya, ito yung kanyang response, isinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab. Is he telling the truth? 'Di ba? Is he telling the truth? Isinugo ba siya ni Joab? Isinugo ba siya ni Joab? Di ba siya yung nagpumilit? Siya yung nagpumilit, di ba? Siya yung nagsumamo, di ba, dito kay Joab. Kaya pinahintulutan din siya, half truth, di ba, yung kanya pong sinasabi. Hindi niya binanggit dito kay Haring David na nagsumamo ako kay Joab, Haring David, para ako na lang po yung sa totoo lang merong isang kusita na darating din, di ba? Hindi niya sinabi yung katotohanan. Dito magkaiba yung kaya nga it is a tale of two messenger eh. Kasi oo nga, itong si Ahimaas nauna siya, 'di ba? Ito si Ahimaas, very willing siya, very eager siya, very happy siya to share the message. But does his message nagko-contain ba ng truth? No, nagko-contain ba ng truth? Dito pa lang sablay na siya. Hindi, maraming mga messenger sa kapanahonan na ito, na-uphold nila yung truth. Or hindi nila sinasabi yung katotohanan kasi ayaw nilang makasakit, di ba? Ayaw nilang maging bad record sila. Pero that's what messenger do eh. Kung ano yung message, siya po yung kanyang nire-relay. Tayo mga mensahera po tayo ng Panginoon. Supposed to be, hindi tayo magiging katulad nitong si Ahimahas na hindi niya sasabihin kung ano yung totoo. Di ba? I-uphold niya yung totoo, no? Binabanggit niya na siya ay isinugo nitong si Joab. Pero sa totoo, hindi siya isinugo, di ba, ni Joab. Actually, sinabi pa nga ni Joab sa kanya na, kasi kung gusto mong maging messenger, pwede, pero wag ngayon. Di ba? Wag ngayon, wag sa area na ito, no? Pero ang sinasabi niya dito kay King David na isinugo po ako ng lingkod ninyong si Joab, sagot ni Ahimahas, no? So may lie doon, 'di ba? Hindi pag-honor doon sa message, no? At sabi dito, at noon pong paalis na ako, nagkakagulo sila at hindi ko po alam ang dahilan. Tut ulit, di ba? It is a lie again. Sinabi ni Joab na patay na itong si Absalom. Kaya
Kaya nga may message ibabalita na ito kay Haring David. Pero itong si Ahimahas, hindi niya sinasabi kung ano yung totoo. Hindi niya sinasabi dito kay David. So maaring sa isip niya, baka kung sabihin ko yung totoo, baka patayin ako nitong si Haring David. Di ba? So it is pointless lang talaga and useless na nagpakandahirap ka, di ba, na tumakbo tapos hindi mo rin naman pala sasabihin, di ba, kung ano yung totoo, di ba? At sabi niya, nagkakagulo sila. Ano to, invento? Di ba? Ano yung purpose mo? Makikita po natin na doon po sa kanyang message, makikita po natin na, okay, purihin si Yahweh na inyong Diyos, na siyang dumaig sa mga taong naghimagsik laban sa mahal na hari. So, it is a good message. So, ulitin ko po mga kapatid, supposed to be, it is a joy dito po kay David. So, maaring ang ini-expect po nitong si Ahimahas ay talagang matutuwa itong si King David at bilang messenger, di ba, na talagang tumutok din sa labanan na yon, kahit sinabi niya na walang reward, di ba, kahit anong mangyari, di ba, gusto kong iparating ito sa hari, no? Gusto kong iparating ito sa hari. Di ba, marami ding mga ganyan sa kapanahon na natin ngayon, that when speaking, di ba, sa paglilingkod po sa Panginoon, marami yung mga nagki-claim, di ba, na pinili po sila ng Lord to be a messenger, kinausap po sila ng Lord, di ba, sa certain issue, sa certain area, di ba, yung kinausap sila ng Lord na sila lang, di ba, it is a personal message, di ba, sa Panginoon. Pero yung content ng message, importante yon, di ba? Dito makikita po natin na hindi siya ready na ibigay yung totoong message. Sapagkat yung binanggit niya dito, kasinungalingan na. 'Di ba? Kasinungalingan na agad-agad ito, 'di ba? Na sa totoong nangyari, no? Sinabi sa kanya ng hari, tumayo ka muna diyan sa isang tabi, at ganun nga ang ginawa ni Ahimahas. Tumayo ka muna diyan sa isang tabi at ganun nga ang ginawa nitong si Ahimahas. 31, dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, magandang balita, kamahalan. Diba? It's the same message Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Diba? Laban sa inyo. It's the same message yung dala po nila. Diba? It's the same message yung dala nila. But how will this kusita respond sa pangalawang tanong, sa tanong ng hari? Kasi itong si Ahimahas, bagsak siya sa area na yon kasi hindi siya nagsabi ng totoo. At sabi dito, 32, kumusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari. Ligtas ba siya? Tanong ng hari. It's the same question. Di ba yung inask niya dito kay Ahimahas. At tignan natin how this unnamed na servant na mag-respond, di ba, sa tanong po ng hari. Sabi niya, mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo ang nangyari kay Absalom. So very precise, 'di ba, yung kanya pong statement, no? Binabanggit po niya dito na kung ano yung nangyari dito kay Absalom na naghimagsik laban sa inyo. So that means to say na ito si Absalom ay hindi siya ligtas. Pero kung paano po niya pinili, 'di ba, yung kanyang salita, hindi niya sinabi na ay si Joab, inispire niya yung si Absalom.
Tapos yung 10 kasamahan ni Joab, ano din, tinudla din nila, di ba, si Absalom. Kaya namatay na yung inyong anak, mahal na hari. But this man, di ba, yung unnamed na alipin po na ito, makikita lang po talaga natin, di ba, na kahit hindi man po siya yung nanguna, di ba, sa labanan, sa labanan ng pagtakbo against dito po kay Ahimahas, pero nandun po yung truth, 'di ba, na kanya pong sinabi, 'di ba, dito kay David. At binabanggit ko nga mga kapatid, diyan magkakatalo-talo, 'di ba, yung mga mananampalataya. Paano po nila i-live, 'di ba, yung kanilang life, kung mamumuhay ba sila ng may katotohanan o mamumuhay sila ng half-half or mamumuhay sila, 'di ba, sa kasinungalingan. Itong alipin na ito, mas pinili po niya sa messenger. You should tell, 'di ba, kung ano yung message. Hindi niya i-uphold, 'di ba, yung truth. Sasabihin kung ano yung katotohanan. Hindi katulad nitong si Ahimahas, nagsinungaling na siya, 'di ba? Sa area na 'yon, unang-una, sabi niya, inappoint ako ni Joab. Tapos, hindi ko alam kung ano yung nangyari King David. Hindi ko talaga, basta alam ko nagkagulo sila. 'Di ba? So, yung message niya, 'di ba? Hindi niya binanggit yung lahat ng totoo. Doon sa message na gustong i-relay, ipasabi nitong si Joab, hindi siya willing na sabihin, 'di ba, sa hari kung ano yung totoo. Unlike dito po sa kay yung servant, 'di ba, na itong Kusita ay binanggit po niya, 'di ba? Pero makikita natin na ang ganda-ganda ng kanyang pagkakasabi. Ready siya in this area. Ready siya sa kung ano man yung kanya pong sasabihin, 'di ba, sa mahal na hari. Ready siya. Alam niya na tatanungin ng hari yung tungkol sa kanyang anak. Unlike dito kay Ahimahas, hindi siya nakahanda sa kanya pong sasabihin, no? Alam mo yung nagmamadali, madalas hindi na siya nag-iisip kasi ang focus niya ay maunahan niya, 'di ba, yung kanyang katunggali. Sa Christian life, mga kapatid, hindi unahan ang labanan, 'di ba? Hindi pagalingan yung labanan. Diba? Kahit makikita po natin, 'di ba, na marami pong mga nag-i-struggle sa atin. Pero kung paano po natin isinasabuhay, 'di ba, yung atin pong pananampalataya, 'di ba, sa Panginoon, are we living a life, 'di ba, na nandiyan na, given na yung love, given na yung joy, 'di ba? Pero yung truth na nabubuhay ba tayo sa katuwiran at sa katotohanan, 'di ba, sa buhay na ito, no? Sabi dito, nang marinig ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan. So yung fear ni Ahimahas na baka patayin ako ni Haring David, no? Hindi yung response. 'Di ba? Minsan takot tayong magsabi ng katotohanan kasi baka tayo madali. 'Di ba? Minsan takot tayo kasi baka tayo yung mapugbuntungan ng galit. Baka tayo yung masisi. Pero as a messenger, we really need to tell the truth and nothing but the truth, no? Yung katotohanan lang ng tungkol sa mensahe na dapat. It's just it's in story, 'di ba? But when we apply it sa atin pong Christian life, mas mabuti yung naninindigan, 'di ba, sa kung ano yung tama at kung ano yung totoo, no? So itong naghinagpis itong hari na ito, 'di ba, na si King David, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya'y sinasabi niya, "Anak kong Absalom, anak ko, Absalom, ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw, Absalom, anak ko, no?" As we continue, 'di ba, sa ating pong pag-aaral dito sa verse 19,
makikita po natin na itong si David, 'di ba? Masyado niyang pinersonal yung nangyari, 'di ba, dito kay Absalom. Alam natin marami siyang mga remorse, 'di ba, tungkol sa anak niya po na ito. Pero makikita po natin dito na hindi tama yung approach po nitong si David, no? Maraming nagtaya ng buhay ng dahil sa kanya. Tapos sasabihin niya, 'di ba? Ngayon at malaya na kayo, it is the purpose naman talaga ng Lord na hindi makakabuti ang mabuhay itong si Absalom. Ito yung hindi matanggap ni David. 'Di ba? Kaya sinasabi niya dito, 'di ba, na makikita natin dito sa 19 na i-rebuke lang talaga siya ni Joab, no? I-rebuke siya ni. Minsan takot tayong mag-rebuke, 'di ba, mga kapatid? At minsan na may misinterpret din minsan, 'di ba? Yung pag nasa leadership position ka, hindi ka dapat na nire-rebuke, 'di ba? Yung word na do not touch God's anointed. Minsan hindi ka na lang magsasabi, 'di ba? Hindi ka na lang magsasalita kasi nga parang tinatakot ka na magkakaroon ka ng curse kapag ni-rebuke mo yung leader mo, 'di ba? Yung may mga instances na ganun. Pero dito, makikita natin sa scripture, hindi tayo pinagbabawalang mag-rebuke. Actually, ini-encourage tayo, 'di ba, na mag-rebuke, no? Pero sa chapter 19 po natin 'yon mababasa. Dito sa last part ng chapter 18, makikita po natin na wala si David sa kanyang yung maintindihan natin kasi father siya, 'di ba? Ama siya, tapos marami siyang pagkukulang dito sa kanyang anak. Pero anong gusto mong palabasin, David? 'Di ba? Anong gusto mong palabasin na kayo na lang lahat yung namatay, kayo ng inyong mga kasama, tapos itong si Absalom, siya yun na yung mabuhay, 'di ba? Anong mangyayari sa kingdom, David? 'Di ba? Anong mangyayari sa kingdom? Makikita natin dito na itong si David sumusuko na siya doon sa kanyang position as a king. Kasi nahaluan na ito, 'di ba, ng kanyang personal na mga problema, personal na regret, 'di ba, sa patungkol sa kanyang anak na si Absalom, na okay lang na makikita natin yan, yung iba pa niyang mga gagawin, 'di ba? Magla-lock up siya sa kanyang room, 'di ba? Ayaw na niyang humarap, ayaw na niyang gampanan, 'di ba, yung kanyang mga tungkulin. 'Di ba ganyan din ang ginagawa ng karamihan, na kapag meron po silang mga personal na mga problema, ayaw na nilang maglingkod, 'di ba? Ayaw na nilang alam mo yun, yung sisisihin yung kung ititrace mo yung pagsisisi, back to God lahat, bakit mo ako pinabayaan, bakit ganito yung nangyari, 'di ba, sa buhay ko. Ayaw na nilang makipag fellowship, 'di ba? Gusto nila yung mag-isa, gusto nila yung umiyak, 'di ba? Gusto nilang inorture, 'di ba, yung kanilang kalungkutan. Hindi ko po sinasabi na hindi po dapat na malungkot, 'di ba? Hindi ko po 'yun sinasabi. Pero katulad ng tanong ng Lord dito po kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot, 'di ba, sa nangyari kay Saul, 'di ba? So hindi totally sinasabi ng Lord na hindi ka dapat malungkot, no? Maraming mga instances sa buhay natin na dapat po tayong malungkot, no? Especially sa area po na ito ni David. Dapat lang talaga siyang malungkot. Pero David, huwag mong kalilimutan, you are a king. 'Di ba? Isa kang king. At sa isang mananampalataya, oo, may mga kalungkutan tayo sa buhay. But do not forget na isa tayong messenger. Isa tayong servant, 'di ba, ng Panginoon, no? At alam natin, mapapag-aral natin yan sa chapter 19, na yung remedy for healing is serving
God. Yung remedy ng healing sa kalungkutan, 'di ba, sa mga disappointment, 'di ba, sa buhay is service to God. Kasi the more that you are going to dun sa service sa Panginoon, 'di ba? Doon mo makukuha yung strength na nanggagaling sa Panginoon. Sige, mo, inorture mo yung lungkot mo, magpaka ka diyan, 'di ba? Sa kwarto mo or sa iyak ka lang iyak diyan. Do you find strength in that? Hindi. Marami yung naghi-heal sa lahat ng kanila pong mga nangyayari sa buhay nila as they continue, 'di ba? Yung service nila sa Panginoon. At continue po natin 'yan sa chapter 19, mga kapatid. Kasi continuation po ito ng kwento po na ito. So Erev Tov po, at ita-type ko na lang po yung ating question.